Isa naman pong mapagpalang gabi para sa ating lahat. Aking ibabahagi ngayon ay makikita sa mga awit. Kapitulo 51, versikulo 1 hanggang 6. Panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako kasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan ang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay nasa 51 kabanata sa aklat pa rin po ng mga awit. Sa talata 7 hanggang 9, ito po ang naksaad. Ako ay linisin, sana ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nangihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masama pawiin. Ito po ang naksaad sa banal na kasulatan. Ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi po sa Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo, chapter 51, verses 10 to 13. Isang busilak na puso o Diyos ang likhain niyo sa akin. Bagong espiritong matapat ang ibigay sa akin. Huwag niyo po akong itaboy palayo sa inyong piling at huwag niyo po sanang bawiin ang inyong banal na espiritu sa akin. Panumbalikin sa akin ang kagalakang bunga ng inyong pagliligtas sa akin. Bigyan nawa ako ng espiritong masunurin at tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan upang sa inyo sila'y manumbalik. Amen. God bless po. Good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 51, verses 14 to 16. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking iahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon. No? At tayo nga po ay nasa Psalms chapter 51, ating pong babasahin ay 17 to 19. No? Sabi po dito, ang handog na kalugod-lugod sa Diyos ay ang pusong nagsisisi. Ang pusong nagsisisi at nagpapakumbaba, O Diyos, ay hindi mo itataboy. Sa 18, sabi po, sa iyong mabuting kalooban, pagpalain mo ang Sayon. Itayo mo ang pader ng Jerusalem. 19, kung magkagayoy kalulugdan mo ang mga handog na ayon sa katuwiran, ang mga handog na susunugin at mga alay na buo, at ang mga toro ay aalay sa iyong dampana. No? So dito makikita po natin, no, talagang yung puso pong nagsisisi. Ito po yung napakagandang handog sa Diyos. No? Hindi po siya ritual, hindi po awit yung hiningi ng Panginoon, hindi po relihiyosong gawain yung hinahanap po ng Diyos, kundi yung puso pong tunay na nagsisisi. Ito po yung nais ng Panginoon na handog. So ibig sabihin, mahalaga po sa Diyos yung pagbabago ng puso. Hindi po siya nakatingin doon sa dami ng ating may handog. Kumbaga dito rin natin makikita, no, talagang hindi po tinatanggihan ng Diyos yung tunay po na nagsisisi. So, kumbaga dito talagang ginagawa ng kaaway, no, na huwag mo itong gawin sapagkat alam ng kaaway na ang Diyos ay patuloy yung pagtanggap niya, lalong higit kapag nakikita niya yung ating pagsisisi, no. So, ang panunumbalik sa Panginoon ay
nakakasigurado po tayo na yung pagtanggap ng Panginoon ay lalo pang magpapainit sa relasyon. So, purihin po yung Panginoon na ngayon natin natutunan, no? Ayon sa sinasabi sa ating binasa, na isa sa pinakamagandang handog na nais ng Panginoon, yung handog na tayo ay nagsisisi, no? Yung handog na andong po yung ating pagsisisi. So, purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.